Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bonk ngayon pong March 20 taong 2024. At nandito po tayo sa kanyang daily chart time frame dito at base po sa aking analysis ay posibleng ito po ay makakaranas ng consolidation dito sa ibabaw ng ating support line na 40 digits 1893. Pero kung pag nabasag po ang support line na ito ay posible po itong bumagsak sa mababang presyo. Posible po siyang umabot hanggang dito sa 50 digits 992. Yan, kasi yung support line po natin dito na nasa 40 digits 1447 ay masasabi kong mahina lamang po ito na support line. Hindi po niya magagawang pigilan ang pagbagsak ni Bonk kung sakaling nabasag po ang 40 digits 1897. Sa tingin ko ay magkakaroon lamang po siya ng bahagyang rejection dito, pero babagsak po talaga siya sa 50 digits 992. Yan, magdadagdag po siya ng isang 0 decimal digits kung sakaling nabasag po talaga ang 40 digits 1893 na kasalukuyang nagsisilbing support line po nito ngayon. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito kay Bonk ay check po muna natin yung latest na tweet sa kanilang X account. Ayan, sila po ay nagpro-promote ng tinatawag nilang Bonk March Madness. Ayan. Ito po ay we are excited to bring you a fun and engaging way to participate in the NCAA Men's Basketball Tournament. Compete against other bonkers to win prizes and track your progress and see how you stack up against the competition. Ayan, meron silang isang competition dito na may kaugnayan sa NCAA Men's Basketball Tournament. At ayan, sa pakikipag-participate po rito ay pwede raw manalo yung mga participants dito ng mga prizes. Kaya ayan, yan po yung kanilang latest na tweet dito. Ayan, Bonkers Madness. At ayan na nga, nakikita po natin dito na nagbago na yung kulay ng ating Hall Street Indicator. Naging kulay red na po siya. At yan, nag-umpisa na po yung signal natin dito pa noong mga March 17. Yan, nag-umpisa po kasing lumit yung kanyang sukat at nagpapakita na po ito ng isang pagbabago sa kanyang trend. Mula sa kanyang uptrend ay downtrend na po siya. Kaya yan, nitong pang March 16 or 17, ayan, yan po yung dyan po nag-umpisa yung paglit ng sukat ng ating Hall Street Indicator. Ngayon ay talagang confirm na downtrend na po tayo ngayon dito sa daily chart time frame ni Bonk. At ayan, yung aking analysis po rito ay posible po siyang magkakaroon ng consolidation dito sa ibaba po ng kasalukuyang support line natin dito sa 40 digits 1893. Yan po ang mangyayari dito. Magko-consolidate po ang presyo ni Bonk kung hindi po niya mababasag ang support line natin dito. Yan, pero kung pag ang nangyayari po rito ay nabasag ito, ayan, ay babagsak po siya sa mababang presyo na ito. Ayan, aabot po siya, magdadagdag po siya ng isang 0 digit. Yan, posible po siyang bumagsak hanggang dito sa 50 digits 992. Ayan. Kasi gaya ng sinabi ko kanina ay mahina po yung support line natin dito sa 40 digits 1497. Ayan, base lamang po yung support line natin kasi na ito dito sa daily chart time frame. Kaya ayan, ito po yung binabantayan natin dito. Kung mababasag po yung ito, support line natin dito ay asahan po natin na babagsak ang market price ni Bonk. Pero pag hindi ay magko-consolidate lamang po siya. Kaya yan, dito naman po sa ating QQE mode indicator ay kitang-kita po natin na ayan, lumabas na yung mga kulay red na QQE bar natin at patuloy na lumalaki yung kanyang mga sukat. Ibig pong sabihin dyan ay ayan, yung mga bears na po talaga ang may control sa market ni Bonk. Kaya ginagamit po nila ang kanilang selling pressure para pabagsakin ang presyo ni Bonk sa mga susunod na araw. Kaya ayan, ngayon ay syempre bilang isang spot trader ay ayan,
meron po ako nakaabang dito na buy pending order dito sa support line natin dito sa 40 digits 1893. Ngayon kung pag nabasag ito ay yan, meron din akong nakaabang na buy pending order dito. Pero dito sa 40 digits 1447 ay medyo konti lamang po yung aking nakaabang na buy pending order dito. At yan dito mas malaki po rito sa 50 digits 992. Ayan. Ngayon sa mga nagdi-derivatives ay yan para sa derivatives naman. Yan, or futures trading. Ako po ay nakaabang ng aking sell entry position kung sakaling nagkaroon ng breakout dito sa 40 digits 1893. Yan, magbubukas po ako dito ng short entry position. Yan po yung kung pag naka-short po tayo ay kung pag bumabagsak po ang presyo ni Bonk ay kumikita po tayo. Yan, kung pag long naman ay kung pag tumataas ay dyan naman po tayo kumikita. Pero dito sapagkat downtrend naman po tayo, ang opportunity po natin dito ay magbukas ng short entry position. Kaya yan po ang aking technical analysis update. Update sa aking technical analysis dito kay Bonk. Ayan, ito po ay posibleng mag-consolidate sa kondisyon na basta hindi mababasag ang ating support line dito sa 40 digits 1893. Pero pag nabasag po ito ay mataas po ang posibilidad na babagsak pa sa mas mababang presyo itong si Bonk at magdadagdag ng kanyang isang 0 decimal digits at siya po ay babagsak dito sa 50 digits 992 na presyo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.